Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang isa sa mga framers ng 1987 Constitution, si Attorney Rene Sarmiento. Magandang gabi po, Attorney Sarmiento, at welcome sa Arangkada Balita. Jack, magandang hapon po at magandang hapon sa mga nakikinig at nanonood po sa atin. Yes, Attorney, kasama ko po ngayon si Jackie Manabat. At Jackie, magandang hapon din po. Actually, Attorney, last year ko pa kayo gusto, nung kainitan pa lang, nung unang impeachment case na nilapit sa Supreme Court, doon pa lang, gusto ko na kasi kayo sana ma-interview nga tungkol dito. Kaya lang napakahirap niyo po hagilapin po dahil alam ko napaka-busy niyo po, sir. Bilang mo, partner Jackie, framer siya ng 1987 Constitution. Kaya maganda talaga kayo maging resource person po tungkol dito. Sir, una munang tanong siguro, anong reaction niyo sa ikalawang pagkakataon ay dumulog na naman sa Korte Suprema ang kampo ni VP Sara tungkol sa impeachment case laban sa kanya? Jack, ang tingin ko po sa bagong petisyon na hinain sa Korte Suprema ay mismanaging and misutilization of that petition for certiorari the prayer for TRO. Bakit sinasabi ito mismanaging? You file a TRO, a request for TRO, kung may irreparable harm, no, or injury, isa sa mga partido or parties in the case. You file a certiorari kung may grave abuse of discretion on the part of a branch of government. Dito po malinaw, Jack and Jackie, sinusunod po ng ating Committee on Justice yung guidelines na nilabas ng Korte Suprema sa Duterte versus House noong nakaraang taon. Sinusunod po nila maingat po sila So, pinabasa ko yung mga proceedings, talagang letra o proseso ay kanilang sinusunod po. Kaya para sa akin po ito po ay mismanaging and mishandling of the petition for certiorari with the prayer for TRO. Speaking of which, Attorney, sinasabi kasi ng legal team ni VP Sara na labag sa konstitusyon yung ginagawa ngayon sa Kamara. So bawal daw po yung ginagawang clarificatory hearing. At paano po ba ito dapat tignan ng publiko? Ito po ay tamang proseso po. Ito po consistent sa due process of law, yung clarificatory hearing na ginagawa ng ating Committee on Justice. Remember po, there are 54 members sa Committee on Justice. Marami po yan ay abogado kasama ng chairman, no? So, sa tingin ko maingat po sila and learning from the lesson of the previous decision ng Korte Suprema. Opo, sir, tsaka yun nga actually may isa ako napanood ng interview sa telebisyon. Sinasabi nga nila na itong clarificatory hearing parang kumbaga parang sinisingle out parang sinasabi hindi naman to ginawa doon sa nakaraang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos, pero bakit ngayon ginagawa kay Vice President Sara Duterte? Ano pong masasabi na tungkol dyan? Alam mo, lumabas ng 9 guidelines po ang ating Korte Suprema noong nakaraang taon. 9 guidelines this year or last year. Ito po ang sinusunod po ng ating Committee on Justice. Guidelines na nilabas ng ating pinakamataas na hukuman sa ating bansa. So kung hindi ito sinusunod nung mga nakaraang impeachment proceedings, it's because of the new Supreme Court decision issuing new guidelines consistent with due process of law. Tsaka yun nga po Attorney, di ba, ang isa sa sagot, partner Jackie, ng legal team ni VP Sara ay walang due process daw. Pero exactly, ito nga yung due process na ginagawa ngayon dahil noong last year, maintindihan ko pa dumaretso sila sa botohan sa Kamara. Pero ngayon, talagang binusisi nila at isa-isa. Ang problema, ang sinasabi naman ay sinisingle out, masyado naman daw parang pinag-iinitan. May nag-term pa nga, Attorney, na sabi, ginagawa itong clarificatory hearing ay para lang daw siraan si Vice President Sara Duterte. Alam mo, Jack, ang dapat maganda dyan na dapat sundin nila ay humarap ang ating Vice Pangulo. I-clarify lahat, sagutin lahat, no? Yung bang sinasabi nilang mali yung ginagawa ng ating Committee on Justice, pabulaanan by our Vice President appearing at sagutin yung mga akusasyon laban sa kanya. Yung appearance po, yung presence, napakahalaga po. Kahit sa ordinary court proceedings, yung presensya ng akusado o respondent ay napakahalaga. Sana pagbigyan po ng ating Vice Presidente. Attorney, kung sakaling hingin ng Kamara na buksan yung bank accounts ni VP Sara, pwede ba itong pigilan ng Korte Suprema pag muling lumapit dun yung kanyang legal team? Well, lumalabas po ang ayon po sa mga proceedings, may motion for the issuance of a subpoena po ang ating Committee on Justice.
I don't know kung sila ay magpa-file ng yung isang member to file a committee for the issuance of a subpoena of the bank records. Medyo ticklish pang position na yan dahil may bank secrecy do po ang ating bansa. No? Although nung impeachment proceedings nung kapanahonan ni President Joseph Estrada, nagtangka po na buksan yan at hindi po natuloy at nagkaroon po ng EDSA People Power 2, no? Pero sa akin po, kung talagang in the spirit of transparency and truth, para malaman po lahat, once and for all matapos po ito, bakit hindi po gamitin po ang subpoena yan to ferret out the truth? Tsaka ano pa may nagsasabi nga na yung yung ginagawa daw na actually may pinapad kasi ako mga interviews na ibang sinasabi din nila etong ginagawang clarificatory hearing ay parang sinasapawan nila yung dapat na ginagawa ng Senate. Dahil nga kasi kung magpapasabina daw ng mga evidences, hindi ba ito pwede gawin ng House of Representatives? Alam niyo po, batay po sa proseso nila ngayon, wala ko nakitang mali sa clarificatory hearing. Kumbaga sa fiscal, no? Ang fiscal po ang nagdedetermine ang probable cause. May clarificatory hearing po sa piskalya. But ang full-blown hearing po ay nasa husgado na po. So, ang full-blown trial sa husgado po ito pong pagsusuri na sinasabi ni Congressman Luistro ay tama lang po sa tingin ko, walang mali po Saka attorney, ito actually yung last year na gusto ko sanang tanong kung nagkataon na Opo. nag-guest kayo bilang framer po ng 1987 Constitution. Although sabihin nga nila water under the bridge na yung unang impeachment case ay na-desisyonan ng Korte Suprema. Pero sir, etong saligang batas ho ba ay absolute po ba to or subject pa for interpretation? Kasi napanood ko yung mga interview nyo last year. Malinaw naman na sinabi nyo na sang-ayon naman sa saligang batas yung ginawang impeachment case laban kay VP Sara. Pero nakita naman natin, hindi natin inasaan lahat. Biglang nagdesisyon ang Korte Suprema laban dito. Well, ang position ko noon, Jack, no, yung ginawa ng House noon ay consistent with the Constitution dahil po may provision, they have exclusive control in initiating all impeachment proceedings. Nasa kanilang kamay po At sumunod sila sa proseso ng mga impeachment proceedings. Sinunod po nila At wala pong problema. May na-convict po, may napaalis po mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. But anyway, that's water under the bridge, Jack. The Supreme Court has spoken, they have issued guidelines. At ito pang sinusunod ng ating Kongreso, House of Representatives. So tama lang po Pagsunod lang po sa ating saligang batas at sabihin natin sa ating Korte Suprema. Attorney, para sa publiko na nakikinig at nanonood sa atin ngayon, ano yung dapat nilang abangan o bantayan sa mga susunod na buwan? Una-una po, ang bantayan po ng ating mga kababayan, ano po ang nangyayari po sa Committee on Justice? Nagampanan ba ang tungkulin nila to determine or ferret out the truth? Kasi ang akusasyon ng kabila, based on hearsays, based on suspicions and conclusions, yan po ang sinasabi. So tama bang akusasyon na ito? So sundan po nila ang proseso sa ating House of Representatives. Makinig po sa arangkada at magbasa po ng dyaryo o pumunta po doon at para malinawan po ang ating mga kababayan. Okay. Nako, maraming salamat po, Attorney Sarmiento. Sabi ko, last year pa lang gusto ko na kayo ma-interview. Sir, maraming salamat po sa pagkakataon po. At Maraming ingat salamat po. po. Happy Maraming Easter salamat po, Jack and Jackie. Salamat po.